Malapit na ang unang anibersaryo nina Andres at Maria bilang mag-asawa. Sa isang maliit na kubo na gawa sa kawayan, tahimik ang umaga. Dumaraan ang malamig na hangin sa pagitan ng mga siwang ng dingding. Naririnig ang tilaok ng manok sa di kalayuan at ang mahinang kaluskos ng dahon ng niyog sa labas. Simple ang kanilang buhay. Si Andres ay isang mangingisda. Bago pa sumikat ang araw, gising na siya. Tahimik siyang bumabangon upang hindi magising ang asawa. Inaayos niya ang lambat, saka maglalakad papunta sa dalampasigan. Minsan ay may huli, minsan ay wala. Ngunit araw-araw sinusubukan niya. Si Maria naman ay gumagawa ng banig at nagtatahi ng damit ng kapitbahay. Sa umaga, nakaupo siya sa may bintana habang pumapasok ang liwanag ng araw. Maingat ang kanyang mga kamay, mabagal, ngunit pulido. Hindi malaki ang kanilang kinikita. Sapat lamang sa bigas, kaunting gulay at minsan ay tuyo. Ngunit sa kabila ng kakulangan, may dalawang bagay silang ipinagmamalaki. Si Maria ay may mahaba at makintab na buhok. Kapag tinatamaan ng araw, tila kumikislap ito. Madalas itong titigan ni Andres. Parang ilog kapag nasisinagan ng araw. Minsan niyang nasabi. Ngumiti lamang si Maria. Si Andres naman ay may lumang relo. Gas-gas na ang salamin at kupas na ang kulay ng strap. Ngunit hindi niya iyon inaalis. Alaala iyon ng kanyang ama na matagal nang pumanaw. Isang linggo bago ang kanilang anibersaryo, mas naging tahimik ang dalawa. Pareho silang may iniisip. Gusto nilang gawing espesyal ang araw na yun. Hindi engrande, hindi magarbo. Kahit maliit na regalo lang. Isang bagay na magsasabing, salamat sa isang taon. Sa gabi, magkatabi silang nakahiga sa banig, nakatanaw sa bubong, na may ilang siwang kung saan sumisilip ang mga bituin. Pareho silang gising, parehong may balak, at pareho ring hindi alam ang balak ng isa. Kinagabihan, mahimbing ang tulog ni Andres matapos ang maghapong pangingisda. Pagod ang kanyang katawan, ngunit payapa ang kanyang mukha. Tahimik namang nakaupo si Maria sa gilid ng kanilang higaan. Sa mahinang ilaw ng gasera, napansin niya ang relo na nakapatong sa maliit na mesa. Maingat niya itong kinuha. Gasgas ang salamin, kupas ang kulay, at ang strap ay halos mapigtas na. Marahan niya itong hinaplos. Alam niyang hindi iyon basta relo lamang. Alaala iyon ng ama ng kanyang asawa. Mahalaga iyon sa kanya. Kung may bagong strap lang sana, mahina niyang bulong. Alam niyang hindi nila kayang bumili ng ganoon sa ngayon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi niya sinabi ang kanyang balak. Ngumiti lamang siya habang inaabot ang baon ng asawa. Pagkaalis ni Andres, nag-ayos siya at naglakad papunta sa bayan. Mainit ang araw, maalikabok ang daan, ngunit buo ang kanyang pasya. Sa bayan, may isang maliit na parlor na kilala sa pagbili ng natural na buhok. Ginagawa raw iyong wig na ibinebenta sa mas malaking lungsod. Huminto siya sa tapat nito. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kanyang buhok. Mahaba, makintab, pinakaiingatan niyang yaman. Pumasok siya sa loob. Bumibili po ba kayo ng buhok? Mahina niyang tanong. Tiningnan ng may-ari ang kanyang buhok. Sinuklay ito. Sinukat ang haba. Oo, basta natural at mahaba, sagot nito. Magandang klase ang buhok mo. Sinabi ng may-ari ang presyo. Sapat iyon para makabili ng matibay at magandang strap para sa relo. Sandali siyang natahimik. Hindi madali ang desisyon. Ngunit mas malinaw sa kanya ang isang bagay. Mas mahalaga ang saya ng asawa kaysa sa kanyang buhok. Opo, sabi niya. Mahinahon ngunit buo ang loob. Umupo siya sa silya. Unti-unting ginupit ang kanyang buhok. Narinig niya ang tunog ng gunting. Narinig niya ang pagbagsak ng makakapal na hibla sa sahig. May kirot sa dibdib. Ngunit pinili niyang ngumiti. Pagkatapos, iniabot sa kanya ang bayad. Paglabas niya ng salon, maikli na ang kanyang buhok. Hinawakan niya ito sandali. Iba ang pakiramdam. Ngunit sa kanyang kamay,
hawak niya ang perang gagamitin para sa bagong strap. At sa kanyang puso, hawak niya ang mas mahalagang dahilan, ang pag-ibig. Samantala, walang kaalam-alam si Andres sa ginawa ng kanyang asawa. Maaga siyang pumalaot ng araw na iyon. Mahina ang huli, ilang isda lamang ang napasama sa lambat, hindi sapat para sa malaking kita. Pagkatapos magbenta sa palengke, naglakad siya pa uwi. Ngunit napahinto siya sa isang maliit na tindahan sa gilid ng daan. Sa loob ng salamin na aparador, naroon ang isang suklay na gawa sa kahoy. May simpleng ukit sa gilid. Maayos ang pagkakagawa. Matibay at maganda. Matagal na niya itong napapansin. Minsan, habang magkasama silang naglalakad, huminto ang kanyang asawa sa tapat ng tindahan. Tiningnan nito ang suklay at marahang hinawakan ng salamin. Ang ganda nito, mahina nitong sabi noon. Ngunit agad din silang umalis. Wala silang ekstrang pera para sa ganoong bagay. Ngayon mag-isa siyang nakatayo sa harap ng tindahan. Naalala niya ang mahabang buhok ng asawa. Kung paano iyon suklayin tuwing gabi. Kung paano ito kumikislap sa umaga. Napangiti siya. Magiging magandang regalo iyon sa kanilang anibersaryo. Pumasok siya sa tindahan at tinanong ang presyo. Nang marinig niya ang halaga, napatingin siya sa kanyang bulsa. Hindi sapat. Tahimik siyang lumabas at umupo sa gilid ng daan. Doon niya muling tiningnan ang kanyang relo. Luma na, gasgas na. Ngunit puno ng alaala. Naalala niya ang kanyang ama, ang mga payo nito, ang mga huling salita. Mahalaga iyon sa kanya. Ngunit mas mahalaga ang babaeng kasama niya ngayon. Huminga siya ng malalim. Tumayo siya at naglakad papunta sa isang maliit na sanglaan sa dulo ng palengke. Hindi siya nagmadali. Pagdating doon, marahan niyang inalis ang relo sa kanyang pulso. Sandali niya itong tinitigan. Pagkatapos, inilapag niya ito sa mesa. Isasangla ko po. Mahinahon niyang sabi. Tinanggap niya ang perang iniabot sa kanya. Paglabas niya ng sanglaan, wala na ang relo sa kanyang pulso. Ngunit sa kanyang kamay, hawak niya ang perang pambili ng suklay. At sa kanyang puso, may tahimik na saya. Hindi niya alam na sa parehong araw, pareho silang may isinakripisyo. Dumating ang araw ng kanilang anibersaryo. Tahimik ang umaga. Mas maliwanag ang sikat ng araw. Tila may dalang espesyal na init. Sa loob ng kanilang maliit na kubo, abala si Maria sa paghahanda ng simpleng almusal. May kaunting tuyo at bagong saing na kanin. Walang dekorasyon, walang handaan, ngunit may kakaibang saya sa hangin. Umuwi si Andres mula sa maagang pangingisda. May dala siyang maliit na papel na balot. Maingat niya itong itinago sa likod ng kanyang likod nang makita ang asawa. Napansin ni Maria ang kanyang kilos, ngunit hindi siya nagsalita. Pagkatapos kumain, nagkatinginan sila. May kaunting kaba sa kanilang mga ngiti. May maliit akong sorpresa, sabi ni Maria. Pumasok siya sa loob at kinuha ang isang maliit na kahon. Iniabot niya iyon sa asawa. Maingat itong binuksan ni Andres. Sa loob ay isang bagong strap para sa kanyang relo. Matibay, maayos ang tahi. Simple, ngunit maganda. Sandaling lumiwanag ang kanyang mga mata. Ngunit dahan-dahan din siyang napatingin sa kanyang pulso. Wala na ang relo. Tahimik siyang napangiti. Salamat, mahinahon niyang sabi. Hindi niya agad ipinaliwanag. Ngayon naman, siya ang nag-abot ng kanyang regalo. Iniabot niya ang maliit na balot sa asawa. Binuksan niyon ni Maria. Isang magandang suklay na may simpleng ukit. Napahinto siya. Marahan niyang hinawakan ang kanyang maikling buhok. Tahimik ang maliit na kubo. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Unti-unting nagtagpo ang kanilang mga mata at doon nila naunawaan ang lahat. Pareho silang nagsakripisyo. Pareho nilang ibinigay ang pinakamahalaga sa kanila. Hindi para sa sarili, kundi para sa isa't isa. Nanatiling tahimik ang maliit na kubo. Sa kanilang mga kamay, hawak nila ang mga regalong hindi pa magagamit. Ang bagong strap, ngunit walang relo. Ang magandang suklay, ngunit wala na ang mahabang buhok.
Ngunit sa halip na lungkot, may kakaibang init sa kanilang dibdib. Naunang nagsalita si Andres. "Bakit mo ginawa iyon?" Mahina niyang tanong, hindi galit, kundi puno ng pag-aalala. Ngumiti si Maria. "Para sa'yo," sagot niya. "Gusto kong maging maayos ang relo mo sa espesyal na araw natin." Sandaling natahimik si Andres. "Ako rin," sabi niya. Matagal mo nang tinitingnan ang suklay na ito. Nagkatinginan sila at bigla silang natawa. Hindi malakas, hindi pilit, kundi tawang may halong hiya at pagmamahal. Lumapit si Andres at marahang hinawakan ang maikli niyang buhok. "Mahaba man o maikli, maganda ka pa rin," sabi niya. Napangiti si Maria. "At may relo man o wala, ikaw pa rin ang pinakamahalagang alaala," sagot niya. Umupo sila sa labas ng kubo habang papalubog ang araw. Kulay kahil ang langit, mahina ang hangin. Wala silang mamahaling handa, wala silang engrandeng selebrasyon. Ngunit sa gabing iyon, mas malinaw sa kanila ang isang bagay. Ang tunay na regalo ay hindi nasusukat sa presyo. Hindi ito nakikita sa laki o kinang. Ito ay ang pusong handang magsakripisyo. Ang pusong mas inuuna ang saya ng mahal kaysa sa sariling yaman. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting tumubo ang buhok ni Maria. Unti-unti rin silang nakaipon upang tubusin ang relo. Ngunit kahit bago pa iyon mangyari, alam na nila ang katotohanan. Sa kanilang unang anibersaryo, natanggap na nila ang pinakamahalagang regalo. Isang pag-ibig na hindi lang sinasabi, kundi pinapatunayan sa gawa. At sa gitna ng kahirapan, sila ay tunay na mayaman. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.